Ang pagtulong sa nangangailangan ay itinuturo mula pa sa pagkabata natin. Ngunit karamihan sa atin ay hindi nadadala ang ugaling ito sa pagtanda. Kadalasan ay sarili lamang ang iniisip natin at kung minsan naman ay namimili tayo kung sino ang dapat nating tulungan. Kaibigan, sa kwentong ito ay matutunghayan natin kung paano nagbago ang buhay ng isang mahirap na binatang lalaki na nagmalasakit at tumulong sa isang matandang pulubi. Ang binatang si James ay isang masipag at ulirang anak. Siya na lamang ang inaasahan ng kanilang pamilya dahil ulila na siya sa ama at ang kanyang ina naman ay mahina na ang katawan para magtrabaho. Dahil nga siya na lamang ang inaasahan ng kanilang pamilya ay kinakailangang huminto sa pag-aaral ni James para kumita ng pera. Si James ay isang janitor sa isang malaking shopping mall sa kanilang lugar. Sapat lamang ang kinikita niya dito para sa pagkain nila at iba pang mga gastusin sa bahay. Isang araw, pagod na pagod si James dahil sa sobrang dami ng kanyang nilinis sa loob ng shopping mall. Idagdag mo pa ang gutom na kanyang nararamdaman dahil mag-aalauna na ng hapon nun at hindi pa siya nakakakain. Pagsapit ng break time nila, si James ay agad na lumabas sa shopping mall para magpunta sa bakery. Tinapay lang kasi ang kayang bilhin ng pera ni James at hindi niya kayang kumain sa kantin o karinderya dahil 20 pesos lamang ang kanyang budget sa araw-araw. Habang naglalakad si James para bumili ng tinapay at maiinom, ay may nadaanan siyang isang matandang lalaki na nanlilimos malapit sa shopping mall na kanyang pinagtatrabahuan. Madungis ito at iniiwasan ng mga taong dumadaan roon. Halata sa mukha ng matanda ang dinaranas nitong gutom dahil sa malamang ay hindi pa ito nakakakain. Agad namang naawa si James sa matandang lalaki at lumakad ito diretso papunta sa bakery. Bumili siya ng 2 tinapay na tagli-5 piso at 2 palamig sa may kanto. Lumapit siya sa matandang lalaki at inabot ang dala niyang tinapay at maiinom. Sabay sabi ng, "Tay, ito tinapay po, kain po kayo." Tinanggap naman ng matandang lalaki ang pagkain at nagpasalamat. Sabi nito kay James na, "Salamat iho, dahil napakabuti mong tao. Alam mo, kanina pa ako gutom na gutom, pero wala ni isang pumapansin sa akin." Pagkatapos marinig ni James ang mga salitang iyon, ay tumabi siya sa matandang lalaki at umupo na rin siya sa may gilid ng kalsada. Nakipagkwentuhan siya dito at sabay nilang kinain ang kakarampot nilang pagkain. Sa mga sumunod na araw ay ganun pa rin ang naging pangyayari. Sa tuwing sasapit ang oras ng break time ni James, ay bumibili siya ng tinapay at maiinom nila ng matandang pulubi. Nagkwekwentuhan sila at masaya silang kumakain. Kung minsan ay may mga iilang mga tao ang pinagtitinginan silang dalawa. Ang iba naman ay nagtataka kung paano nagagawang makipagkaibigan ng isang binatang lalaki sa isang madungis na matandang pulubi. Nagdaan pa ang ilang mga araw at mas naging malapit pa sila sa isa't isa. Nung araw nga ng sweldo ni James, ay ipinagluto pa niya ng masarap na adobo ang matandang pulubi at labis naman itong ikinatuwa ng matanda. Ngunit isang araw ay bigla na lamang nawala ang matandang pulubi. Wala na ito sa gilid ng kalyeng palagi nitong tinatambayan. Labis na nag-alala si James kung ano na ang nangyari sa pulubing kaibigan niya. Ipinagtanong-tanong niya ito sa mga tindahang malapit sa kalyeng iyon. Ngunit wala siyang nakuhang impormasyon tungkol sa matanda. Nagdaan pa ang mga araw at hindi na nga nagpakita pa ang matandang pulubi sa lugar na iyon, na labis namang ikinalungkot ni James dahil para sa kanya ay isang importanteng kaibigan ang matandang yon. At sa tuwing break time nga niya sa kanyang trabaho ay lagi niyang naaalala yung mga masasaya nilang kwentuhan habang kumakain ng pinaghatian nilang kakarampot na tinapay. Isang araw, alauna noon ng tanghali at break time na ni James. Habang naglalakad si James papunta sa bakery para bumili ng tinapay, ay merong matandang lalaki na nakasuot
ng pangmayamang damit ang biglaang lumapit sa kanya. Namumukhaan ni James ang lalaking iyon dahil kamukhang kamukha nito yung matandang pulubi na palagi niyang tinutulungan. At biglang napahinto si James nung biglang nagsalita ang matandang lalaki. Sabi nito, "Iho, kamusta? Ako to yung madungis na matandang palagi mong tinutulungan. Pasensya ka na kung bigla akong nawala at kung pinag-alala kita. Ngayon, ako naman ang babawi sa kabaitang pinakita mo sa akin." Hindi makapaniwala si James na ang matandang pulubi pala na kanyang kaibigan ay isa palang mayamang tao. Nabigla siya sa kanyang mga nalaman at natuwa naman siya dahil ngayon ay panatag na siya na walang masamang nangyari sa kanyang kaibigan na matanda. Pagkatapos ay inaya ng matandang lalaki si James para kumain ng tanghalian. Dinala ng matandang lalaki si James sa isang mamahaling restaurant at habang kumakain sila ay ikwento ng matanda kung bakit niya naisipan na magpanggap bilang isang madungis na pulubi. Ang matandang lalaki pala ay isang napakayamang tao at nagmamay-ari ng isang malaking kumpanya, ngunit sa kasamaang palad ay nag-iisa lamang siya sa kanyang buhay. At dahil matanda na nga siya at hindi naman doon niya madadala ang kanyang kayamanan sa kanyang hukay, ay naghahanap siya ng isang taong may busilak na puso na maaaring pagbuhusan niya ng kanyang oras at kayamanan. Habang nakikinig si James sa kwento ng matanda, ay biglang sinabi ng matanda na, "Iho, ano ba ang pangarap mo sa buhay? Kung gusto mong makabalik sa pag-aaral, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Tsaka kung gusto mo rin na doon na kayo tumira ng nanay at mga kapatid mo sa bahay. Total, malaki naman ang bahay at ako lang mag-isa." Tumulo ang mga luha ni James noong mga sandaling iyon habang paulit-ulit siyang nagpapasalamat sa kabutihan ng matandang lalaki. Sobrang saya niya dahil malaking tulong ito para sa kanyang mahal na pamilya at ramdam niya ang malaking pagbabagong paparating sa kanilang buhay. Lumipas ang mga araw at nakabalik na nga sa pag-aaral si James at nasa maayos na tirahan na rin nakatira ang kanilang pamilya. At naging malapit din sa pamilya ni James ang matandang lalaki. Maligayang maligaya naman ang matanda dahil muli niyang naramdaman kung papaano muling magkapamilya. At maligayang maligaya rin naman si James dahil sa wakas ay abot kamay na niya ang kanyang mga pangarap sa buhay. Kaibigan, bago natin tapusin tong bidyong to, ay shoutout muna kila Paraiso TV, Mark Alexis Herrera, Jens Place, Raniel Manuel, Jimboy Bienes, at shoutout din kila Charles PH, Prince PH, Day Lazaro, Jackie Morales, at kay John Dave Duhilag. Kaibigan, maraming salamat po sa inyong panonood at maraming salamat po sa pagsuporta. Hanggang sa susunod pa nating mga videos.